Nakatakda ng magdeklara ng state of calamity ang lokal na pamahalaan ng Mandaluyong City dahil sa water shortage. Para naman mabigyan ng pantay-pantay na tsansa ang mga residente makapag-igib ng tubig, may ginawa ng bagong scheme ng water interruption ng Manila Water. Makibalita tayo kay Katrina Sod. Hindi pa man sumisikat ang araw kanina, mainit na ang ulo ng mga residente ng barangay Barangka Drive, Mandaluyong City. Magdamag na kasi silang nakatunganga sa kalsada kaya hintay sa rasyon ng tubig. Ang ilan sa kanila, nakaigib naman ng tubig mula sa dumating na truck ng Manila Water. Pero ang ilan, nakainitan ang mga kapwa nilang residenteng pumipila pa ulit kahit nakakuha na raw ng tubig. 2 truck na po dumating sa kanila, tapos pipila ulit sila. Unfair naman po sa amin na kami kagabi pa. Tapos ganun kalaki pa. Sa amin nga, tignan nyo, wala pa nga sa kalahati. Diyos ko, napaka-unfair naman sa amin nun. Magdamag na kami rito. Nabalitaan na raw ng mga residente ang bagong schedule ng water interruption ng Manila Water. Sa naturang schedule, alas 5 ng umaga dapat may tulo na ulit ng tubig sa mga gripos sa lungsod. Pero hindi raw ito nasunod. Sabi ng mga residente, hindi na sila umaasang masusunod pa ang naturang schedule. Mas matutuwa raw sila kung may regular na magrarasyon sa kanila ng tubig. Sa bagong scheme na ipatutupad ng Manila Water, tuluyan ang magsasara ng valves sa mga lugar na magkakaroon ng water interruption. Yan ay para masigurong magkakaroon na ng tubig sa mga nakaschedule namang may tubig. Sa mga nakalipas na araw, ang ginagawa ng Manila Water ay binababaan lang ang pressure sa ilang lugar para magamit ang tubig sa mga lugar na dapat may tubig. Pero imbis na magkatubig sa mga naturang lugar, napupunta ang tubig sa mga lugar na may mataas na demand. Nang malaman naman ng ilang residente na pwede na silang makapag-igib sa bagong schedule ng water interruption, nagkandara pa ang ilan sa kanila sa pagbili ng naiimbakan ng tubig. Sa tindahang ito sa Barangay Batasan Hills, Quezon City, patok ang bentahan ng drum, palanggana at balde. Yan ay kahit nagbahal na raw ang presyo nito dahil sa dami ng bumibili. Sa ilang ospital naman, problema pa rin ang kawalan ng supply ng tubig. Gaya sa National Kidney Transplant Institute sa Quezon City. Alas 11 ng umaga kanina, nag-critical level na ang supply nila ng tubig. Dahil dyan, nilimitahan ang mga pasyenteng isinasalang sa dialysis. Inuuna muna ang mga pasyenteng malubha ang lagay. Ayon sa Department of Health, pinulong na nila ang Manila Water at iba pang water concessionaire na iprioridad na mabigyan ng rasyon ng tubig ang lahat ng ospital. When we say they need to prioritize our government hospitals, it is not only the government hospitals that we need them to prioritize. Whether national or local government hospitals and even the private hospitals are to be prioritized. Katrina Son, GMA News.